It's another video na naman tayo today! And of course, ang ituturo ko sa inyo kung paano ang tamang pag-brake para maging smooth ang ating pagtigil or pagtapak natin sa mga pedal. Paano ba yung strategy, paano ba yung mga preparation, yung judgment natin kapag tayo'y babagal or mag-stop. Para naman komportable yung ating mga sakay, hindi nahihilo yung mga sakay natin. Okay! Tip number 1, predict the action of other road user. Napakahalaga yan. Kailangan nababasa mo, na-scan mo, yung mga nasa unahan mo, yung mga sinusundan mo, yung mga tatawid, para nakakapag-prepared ka. Kasi hindi pa pwede na kung kailan nandiyan ka na sa malapit, tsaka ka pa lamang mag-a-apply ng brake or bibitaw sa accelerator. Kasi unang-una, kaya tayo nagugulat, kaya tayo napipilitan sa pagtapak ng brake pedal, dahil late na tayo nag-a-apply ng brake or late na tayo nag-slow down. So, kailangan matuto tayo mag-scan or magbasa ng mga sinusundan natin. So, dapat napipredict natin yung nasa unahan natin kung siya ba ay may intention na bumagal or tumigil. So, pansinin nyo yung mga sinusundan nyo. Kapag umilaw yung kulay red sa likodan nila, ibig sabihin tumatapak sila ng preno, either nag-slow down or may intention na tumigil. So, ang diskarte dyan, kailangan bitaw na rin kayo sa gas pedal nyo at i-prepare nyo sa brake pedal. Not necessarily na tatapakan mo na kagad yung brake pedal mo. Kasi mga kaibigan, once bumitaw ka sa gas pedal, makakaramdam na tayo dyan ng pag-slow down or pag-reduce ng speed. Yun yung tinatawag na pag-minor. So kung gusto pang mas mabagal sa pag-reduce ng speed, pwede mong lagay ng konting brake as in gentle lang talaga, pero hindi mo siya ididiin para mag-slow down lang siya. Or hindi natin ini-slam yung brake pedal natin para hindi tayo patigil-tigil. Alright? So kung mapapansin nyo, meron tayong sinusundang sasakyan. So napakahalaga din dito na meron tayong safe following distance para hindi tayo nabibigla or napipilitan sa pag-brake. Kung napapansin nyo yung sinusundan natin na Innova, sometimes pumupula yung brake lights niya, ibig sabihin po niya nag-slow down po siya. Kaya ang tendency, ang ginagawa ko din, bumibitaw ako sa gas pedal at ipinoposisyon ko sa aking brake pedal. So, napakahalaga po mga kaibigan na kailangan prepared ka talaga. Kailangan active, attentive sa mga sinusundan upang nang sa ganon, yung mga action natin ay akma dun sa sinusundan nating sasakyan. So, ang technique niya sa mga pedal, bibitawan mo yung gas pedal, i-prep mo sa brake pedal natin. So, pwede mong bagalan ng konti, gently lang, dampi lang ng konti yan, then mag-create siya ng pag-slow down. At kung may intention ka naman tumigil, habang nakaprep ka sa brake pedal, habang binabagalan mo yung sasakyan sa pamamagitan ng brake pedal, kailangan i-press mo rin yung clutch pedal para hindi mamatay yung makina. So yun yung mga paghahanda na kailangan ginagawa natin. Kung new driver ka, beginner ka, so kailangan i-practice mo na yan habang nag-uumpisa ka pa lang para yun ang maging habit natin. Iwasan natin na lagi nakatapak sa gas pedal. Napaka-unsafe yan. Kailangan, pag na-predict mo, pag na-scan mo yung sinusundan mo, na bumabagal, so kailangan prep ka na sa brake pedal. So, kailangan bibitaw ka na sa gas pedal kaagad. Katulad nung nilagpasan natin, biglang may bumungad. So, kailangan bitaw ka kaagad sa gas, prep sa brake pedal. Hindi natin kailangang tapakan ng mabigat para maiwasan naman natin yung biglang pagtigil or mga sudden stop. Kasi napakadelikado din yan mga kaibigan kung biglang tigil dahil babanggayin ka sa likod ng mga nakasunod sa iyo. Ito yung safe following distance. Hindi ako tumututok sa kanya. So nakapula yung brake light niya, ibig sabihin kung may preno siya, bumabagal siya. Tendency, binabagalan ko din siya. So ganun lang ang gagawin nyo every time na may sinusundan po kayong sasakyan. Panatilihin nyo lang yung safe following distance. Tapos mag-scan kayo sa paligid nyo, yung mga tao na nakatayo dyan sa gilid, yung mga naglalakad sa gilid, yung mga nagbebesekleta, lahat na nakikita nyo sa kalsada, kailangan bigyan nyo po ng attention yan. Dapat ang attention nyo ay malayo. Kung yung sinusundan yung sasakyan, napapansin nyo, hanggat maaari yung nasa unahan niya, dapat bigyan nyo rin ng pansin. Hindi lang yung sasakyan na nasa unahan nyo. So malayo, advance po yung tingin nyo, para nang sa ganon, mas advanced din at nakakapag-prepare kayo ng maaga para naiiwasan nyo talagang tumapak ng preno ng mas mabigat. So hopefully nakatulong po sa inyo ang video na to, especially dun sa mga nagtatanong regarding this video. That's it!